Di ako, di ka kita. Ito na yung tulay? Sabi mo. Asa yung tulay? Wala akong makita. Dito na. Sa ikalawang araw ng aming paglalakbay rito sa Kibungan, inaasahan naming makikita namin ang aming sadya na Crying Mountains. Ang matayog na kabundukan na malakas daw umiyak tuwing panahon ng tagulan. Sa araw ring ito ay bababain natin ang sinasabi nilang isa sa pinakamahihirap na trail sa buong Benguet, ang buwis buhay na Letale Trail. Ako si Jin, samahan niyo kami sa aming ikalawang araw ng paglalakbay sa Kibungan Cross Country. Niluluto mo, Master Don? Bawang lang, pangontra. Dito sa SSA Elementary School sa Takadang kami nagpalipas ng unang gabi. Kinaumagahan, naging maganda ang sikat ng araw at kanya-kanya kami ng pagpapatuyo ng mga inulan naming mga damit at gamit kahapon. Gusto ako sa magkapatid. Ay, 1,000. Ay, 1,000 to. Basta. Matapos ang isang gabi ng matiwasay na pahinga, nagpaalam na kami sa paaralang nagbigay silong sa amin. Mag-aalas 9 na ng umaga nang simulan namin ang ikalawang araw ng aming paglalakbay. Sa di kalayuan ay nagpapakitang gilas ng kagandahan ang mga luntiang bundok na may patsi-patsing mga ulap. Mahigit 20 buwan na rin akong namumundok, pero sa lahat ng mga napuntahan ko, dito sa Kibungan na marahil ang may pinakamagagandang anyo at hugis na aking nakita. Sa likod ng kabundukang ito ay naghihintay na sa amin ang aming sadya. Mula sa malayo ay naririnig ko na ang mga waterfalls. Hindi ko pa ito nakikita pero nakakapangilabot na yung tunog at ingay mula sa bumabagsak na tubig. Matapos ang isang oras na paglalakad, bumaba muna kami rito sa makapal na gubat na nasa paanan lamang ng umiiyak ng mga kabundukan. Ilang sandali pa ay eto na. Sa wakas, ang aming sadya na Crying Mountains. Ugayam galayaman Hanakanin nandat dato Taim kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayam Kinatid kan respeto Dayaw kan kinapudno Ay. Malukan ito mga silang abot. Sino? Wada? Ingat po. Sa pagpapatuloy namin sa aming paglalakad, akala ko'y iyon na ang magiging highlight ng buong hike namin. Pero habang papalayo kami sa Takadang proper at papasok naman sa katabi nitong Sitio Batangan, lalo lamang gumaganda ang aming mga nadaraanan. Hindi mabilang ng mga waterfalls, malalaki, maliliit, matataas at mabababa. Hindi ko na rin mabilang ilang beses kong nasabi ang mga katagang ang ganda ng mga kabundukan, ng mga palayan, ng mga talon, ng kalangitan, at ang kabuuan mismo ng Kibungan. Sa bawat hakbang ay napapahinto ako at nagnanais na dito na lang manirahan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako namumundok, para mapuntahan ang mga lugar sa Pilipinas na iilan lamang ang nakakapunta, iilan lamang ang nakakaalam. Kaya ganda pala ng Pilipinas, kailangan mo lang lumayo sa maingay at magulong mundo na nasa kapatagan. Nandito lang pala sa Kibungan Benguet ang paraisong aking hinahanap. Habang papalapit kami sa sitio ng Batangan, unti-unti rin kaming sinasalubong ng mga ulap. Ganito nga siguro marahil ang panahon sa bandang norte ng Benguet. Kaparehas ng naging sitwasyon namin sa karatig bayan nitong Bacod. Nakailan tuwing nagtatanghali na
ay Dito na unti-unting yung mga bumababa ulap. ang mga kaulapan at nagbabadya ang ulan. Doon kami nang galing. Sinong mag-aakala na sa ganito kataas na lugar ay may isang paaralan? Ito na marahil ang pinakaliblib na lugar sa Benguet na napuntahan ko. Balot na balot ng ulap ang lugar. Dito sa Batangan Elementary School kami nagpalipas ng tanghali. Dito na rin kami nagpahinga at naghanda bago lumusong sa Litayet. Matapos ang kasiyahan at pahinga, inumpisa naming umahon ulit. Hindi namin lubos akalain na ganito kalakas ang magiging ulan. Magkahalong excitement at pangamba ang nararamdaman ko, lalo na't alam ko na papasok na kami sa Litalit. Kung patuloy na ganito ang pag-ulan, siguradong magiging madulas ang sinasabi nilang isa sa pinakamahihirap na trail sa Benguet. Dito sa Lamagan Litalit View Deck kami naghintayan ng aming mga kasamahan. Kung tutuloy ba kami sa ganitong panahon o papalipasin muna ang ulan. Kung maganda lang sana ang panahon, maaari raw naming makita ang ganda ng Litalit at ang nakakalulang paanan ng bundok sa may likungan. Pero sa panahon na meron kami ngayon, wala kaming ibang makikita kundi ulap at hamog. At nang walang senyales na titila ang malakas na pagbuhos ng ulan na ito, ay nagpasya na kaming tahakin ang nakakalula, ang madulas at ang mapanganib na trail ng Litalit. Lord, bilisan mo. Picturean daw tayo. Hindi, video. Video, dalihan nyo. Ito po yung bundok na hindi na natin babalikan. Makita, di ba? Ay, grabe ang taas pala nun. Yan ba yun? Oo. Ayan. Yan. Nagkiklear ang konti. Seryoso ba? Tignan mo naman yung ano natin, binabat. Tarik. Wala, nagtago ulit eh. May mga survivors. Ba't si doon, di mo kinuha survivor? Ah, nandiyan pa ba siya? Kala ko naiwan na sa taas. Grabe siya. Ayun. Ayun, yung binaba namin. Yung sa likod. Oo, yun ay may isa. Nalilis agad yung sapatos. Pares tayo. Para tayo hindi nag-hike. Si Kuya Guide. Ito, Grabe! Tignan mo yung sapatos niya, Nike din, oh. Nike lang malakas. Oh, Nike lang malakas. Si ano ba? Ano ba yung kanya? Meral yung kanya to eh. Meron. Ayan, meron. Oh, singit yung meron. Doon! Asan siya? Ayun, oh. Nagahis ng buhok. Wala namang challenge yun. Ayan, challenge. Si Kuya Rolly. Tignan natin. Grabe yan. Napa. Congrats, boy. Dito na, Kuya Rolly. Matapos ang mahigit 2 oras na pakikibaka sa Litalit, isa-isa kaming nakababa ng ligtas, dala ang mga karanasang dadalhin namin hanggang sa pagtanda. Na minsan sa buhay namin ay sama-sama namin Guys, na congrats. pagtagumpayan ang isang 5% na lang paglalakbay ako. na kagaya nito. Champion! Champion!
Samahan nyo kami ulit sa huling araw namin bukas sa Kibungan Cross Country. Ako si Jin. Samahan nyo ang kilalanin pa ang iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon. Follow me for more and see you on the next trail.